Hello, hello, Sagittarius Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? Welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong comprehensive, hindi bitin at talaga namang detalyadong weekly reading for July 7 to 13. So, nasa second week na po tayo ng July, Sagittarius. So, kwentuhan lang tayo. Pag-usapan natin ang kapalaran mo. Ano kaya naghihintay sa inyo para sa mga petsa na yan. So, take what resonates for you, Sagittarius, ha? And leave the rest. Yung pong ibang bagay para po sa ibang Sagittarius. So, kaya relax ka lang. Enjoy our reading for today. And use your intuition para makuha mo yung akmang-akmang messages sa kalob sa'yo ng yung spirit guide sa ating reading for today. This is a general reading. Kaya, take mo lang yung makaresonate ka. Just relax. Enjoy. Gamitin mo ko as your background music or background sound habang naglalaba ka o naghuhugas ka ng plato or anything, because this will bring you the good message na kailangan mo malaman this July 7 to 13. Okay? So Sagittarius, meron din tayong mga isang tanong, isang sagot portion later ha at the end of our reading. Kung meron kang isang tanong, you can ask that later, pero sa isip lang ha, huwag mong isusulat sa baba. At sekreto lang natin to. Pag-uusapan natin yan later at sasagutin ko po ang tanong ng yan sa isip lamang. Okay po, Sagittarius? So watch out for that and wait for that at the end of our reading. So Sagittarius, thank you again for not skipping the ads po ha, saka po sa mga nag-donate po sa ating channel. Thank you po kasi yan lang po yung tanging paraan para po supportahan tayo everyday sa ating free tarot reading for Sagittarius. So thank you po. So thank you for not skipping the ads. So Sagittarius, ano naghihintay sa inyo ngayong July 7 to 13? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Hanged Man. Beautiful. In the area of what you want, you have the Two of Cups. Yes. In the area of what you need, you have the Ten of Cups. Beautiful. In the area of what's affecting current energy, you have the Ace of Wands. Yes. In the area of your near future, you have the Nine of Swords. In the area of your challenge for the week, you have the Wheel of Fortune. Interesting. Pag-usapan natin to kung ano lalamanin ng yung Wheel of Fortune. In the area of your fortune, you have the Ace of Swords. Wow, clarity, winning the game, victory, congratulations. In the area of your divine advice, you have the Knight of Cups. At ang outcome mo for the whole week, ano kaya ito? Pag-usapan natin later. Sabay-sabay ito siyang bubuksan, Sagittarius, at the right time. Pagkatapos nating daanan ang bawat aspeto na to ng iyong buhay for the week. So bago natin basahin in comprehensive way ang iyong reading for the week, Sagittarius, alamin muna natin kung ano ang naghihintay sa inyong lingering energy in your background na magamit mo para lagpasan ang mga ito para sa linggong ito. You have, wow, Eight of Wands. This is ultimately a good news card para sa iyo, Sagittarius. Ibig sabihin, mabilis na resolution kung meron ka mga ngayon problema, ginagawa, inaantabayanan, you should be at peace kasi mabilis na daw matatapos yan. There is a quick resolution, a quick movement, a quick result, a quick success sa mga bagay na yan. So kung ngayon iniisip mo kailan, malapit na yan. Okay? Pero kang endeavor ngayon, naramdaman ko yung endeavor mo and you're thinking, kailan mo ito makukuha, kailan ko ito magagawa, kailan magaganap, malapit na. This is a very quick answer. A very quick energy. Okay? For some of you, Sagittarius, this is a week for you to focus. Because Eight of Wands is focusing on one thing. So, marami daw darating sa buhay mo na mga bagay na good news or great result o may mga magandang magaganap. Kaya ito ay good news after good news after good news. Ma-overwhelm ka, baka daw mawala ka sa focus sa isang bagay na dapat mong magawa this time. Okay? Because Eight of Wands is really about getting away from distraction, getting away from confusion, and getting away from something na talagang mahahati ang iyong focus. So this time around, focus on this one thing. Alam ko meron kang pinagkakaabalahan, pwedeng trabaho or project or an endeavor para makuha mo yung right answer dyan or right resolution or right result. Kailangan talaga undivided attention, okay? Make this your top priority. Yan narinig ko. Make this endeavor your top priority para makuha mo yung sagot dyan, okay? So, Sagittarius, sagutin natin ang iyong full spread. Pag-usapan natin siya. But first, ilan muna ang iyong major arcana sa iyong spread for the week. You have 1 and 2. You have the Hanged Man and the Wheel of Fortune. Okay, ngayon nakita ko dito, Sagittarius, sabi ng spirit guides mo, para patuloy na umikot yung swerte sa buhay mo, para gumaan and also maging mabilis yung takbo ng mga bagay-bagay, kailangan mo daw malinawan sa isang aspeto.
Sarap ng hearing. Halimbawa, you're thinking of ways kung paano mabubuo na tong negosyo na to, para mapupundar na tong negosyo ko na to, paano ko siya magiging success sa buhay ko. Sabi ng spirits mo, kailangan mo na malinawan sa iba't ibang aspeto. Halimbawa, saan ka kukuha ng tamang supplier? Yan ba talaga ang gusto mong pwesto? Baka mamaya meron pa pala ibang pwesto. Yan ba talaga ang gusto mo? Dapat yung clarity that you need. Tinan mo si Hangman. Sumabit siya sa tree of knowledge kasi gusto niyang malaman yung katotohanan, yung mga knowledge na kailangan niya makuha. And then bumaliktad siya. Pagbaliktad niya, doon luminaw yung isip niya. Para, okay, all along, ito pala dapat kong gawin, ito pala ang sistema, ito pala ang dapat kong simulan, ganito pala dapat kong paraan na gawin, mali pala yung naiisip ko. So ngayon, kailangan mo talaga malinawan a different perspective, a different POV sa mga ina-approach mo. At saka iikot daw ang swerte in your favor once ma-figure out mo yung tamang paraan, babusisi mo kung ano talaga yung realidad, and also yung katotohanan sa mga bagay na dapat mong gawin. Okay? There are a lot of truths, there are a lot of katotohanan na dapat mong gamitin para patuloy na umikot yung swerte dyan sa ginagawa mo. Halimbawa, sa trabaho, na-realize mo, bakit hindi umaandar yung project ko? Bakit hindi ko mapa-oo si boss? Bakit pumapalya yung mga presentation ko? Kailangan mo malinawan, ano ba yung mali? Ano yung mali mong ginagawa? Ano yung maling sistemang ginagawa mo? Bakit siya hindi successful? So, kailangan mo talaga ng different perspective, different POV para masolusyonan yan. Okay? Yan ang bigay sa iyo na paalala mula sa iyong 2 major arcana sa buhay mo this week. Iikot ang swerte, iikot ang kapalaran once malinawan ka sa dapat mong gawin. Okay? So, pag-usapan natin, Sagittarius, ang iyong full spread, ang iyong buong reading for the whole week. At the center, you have the Hanged Man here. Like I've said, itong mga nakaraang buwan, nakaraang taon, maraming stagnant, maraming delays, maraming hindi umaandar. Ginagawa mo ng ginagawa lahat, binabayad mo yung dapat bayaran, binubuo mo yung papeles, binibigay mo yung dapat ibigay na requirements, pero bakit may delay pa rin? Narinig ko sa'yo, meron kang may frustration, meron kang dissatisfaction, medyo gigil ka na din at saka inis na inis ka na kasi bakit hindi umaandar? Bakit may delay? Bakit may gantong nangyayari? Bakit hindi ko makuha, yung kasamahan ko naman nakuha niya yung kanya, pareho lang kami ginagawa. Bakit? So parang sabi ng spirits, you need to figure out, focus on what's working and what's not working sa life mo this week, okay? Meron ka dyang ginagawa na mali. Meron kang ways and options na hindi nag-work out pero ginagawa mo pa rin. So make sure this time around, figure it out. I-figure out mo kung ano yung mga bagay na kailangan putulin para umandar na, para magkaroon na ng quick resolution, quick movement para umikot na ito. Okay? You need daw na malinawan sa isip. I'm hearing some of you, hindi kita pinapagalitan, Sagittarius, pero some of you ayaw makinig sa payo ng someone in your life na parang, uy, Sagittarius, ganito gawin mo, mali ang ginagawa mo. Ikaw naman, ganito umubra dati, ganito yung paraan before, bakit ko babaguhin? So, parang meron kang katigasan ng ulo, something like that. I'm not scolding you on anything. I'm just saying the truth, okay? Parang kailangan mo daw talagang tanggapin yung truth na kailangan baguhin to, kailangan ganito ang sistema, ganito ang gawin. Baka kasi yung nakasanayan mong sistema about something na umuubra before, ngayon ayaw na umubra o ayaw na gumana. Kaya kailangan talaga keep up ka with times. Especially here with the Wheel of Fortune, kitang-kita yung orasan. So ibig sabihin, time is changing. The workplace is changing, the strategy is changing, so kailangan baguhin mo rin yung approach mo sa bagay na yan. Things should be on a different way, on a different level. Parang, kasi ngayon nakikita ko, sarado yung isip mo, sarado yung mata mo sa kung paano siya dapat gawin. So make sure this time around, malinawan ka. Tingnan mo si Hangman, nag-iilaw ang kanyang ulo. Ibig sabihin, narating na niya yung, okay, now I understand. Okay, now, okay na sa akin. Clear na. Alam ko na yung gagawin ko. Alam ko na yung strategy ko. Gantong paraan lang pala, Diyos ko, naghirap ako ng ganto katagal sa isang bagay na ganto lang pala ang paraan. Okay, so make sure, hanapin mo yun. Yung clarity of the mind that you need this time para makapag-focus ka na sa bagay na yan at makuha mo na yung sweet result na kinakailangan mo. Okay? I-clarify natin si Hanged Man. Ano yung clarity o magandang bagay na dapat malaman ni Sagittarius in order for her or for him to move on, para matigil na yung delay, matigil na yung pagkaantala ng mga bagay-bagay sa buhay niya. You have the Two of Swords. Yes, ngayon magkaroon ka daw, I'm hearing wag mo daw masyadong i-guard ang sarili mo. You're afraid kasi to make mistakes, kaya hindi mo nakikita yung ibang option. Ito lang kasi yung gumagana before, ito lang gagawin ko, ito yung umuubra, ito yung effective, ito lang gagawin ko. Kaya ayun, takot ka kasi mag-fail. Takot kang
malihis ng landas o takot kang mag-try ng ibang bagay kasi ayaw mo rin maabala or ayaw mo rin tumagal pa, pero dahil ayaw mo nga maabala, lalong tumatagal. So make sure this time around, find other options. Here, with the Two of Swords, akala niya dalawang bagay lang ang pwedeng gawin. Pero in reality, hindi niya nakikita, mayroon pang iba't ibang bagay. May option B, option C, option D, hanggang Z. Marami pa daw ibang option, marami pa daw ibang plans na pwede kang i-execute para mapagtagumpayan mo tong bagay na to. So be enlightened on that. Don't guard yourself too much, Sagittarius. Hindi naman lahat ng pagkakataon mag-fail ka. Hindi naman lahat ng pagkakataon nagkasayang ka ng oras. There are a lot of ways to succeed. You have to give life a chance, okay? Hindi pwedeng nakukulong ka sa comfort zone mo at yan lang gagawin mo. There's no growth there. At kapag wala kang growth, wala kang ma-achieve na better things or better options. So in order for you to grow, in order for you to get the abundance that you deserve, kailangan mo talagang malinawan, get enlightened, find another POV, another perspective, at magkaroon ka ng tapang to chase that options. Okay? Don't guard yourself. Sumubok ka, buksan mo bukas palad ka, bukas kamay ka, nayakapin yung mga bagong paraan para ma-achieve mo yung good result na yan. Okay? In the area of what you want, you have the Two of Cups here. Two of Cups, yes, you want that agreement. Gusto mo na makuha yung yes, yung oo, guaranteed. Gusto mo na makuha yung approve. Gusto mo na makuha yung kompleto na, makakalarga ka na. Gusto mo na makuha yung go signal about something. Kaya kailangan talaga ng focus dyan, Sagittarius. Some of you, ginagawa mo lang yung kaya mo, pero hindi mo pa iniisip yung, pwede ko ba bang lagyan ng extra effort, lagyan pa ng extra motivation, extra paraan para makuha na yan. Kasi parang things are being stagnant because parang ayaw mo pa siyang harapin ng todo-todo. Parang, okay, ganyan gagawin ko to 20%, bukas 20 again. Bakit hindi mo itodo now? Bakit hindi mo gawin now lahat para makuha mo na siya, no? Ngayon, tinatawag ka talaga ng spirit guides mo sa Sagittarius. I don't know why, parang gusto kanyang pagalitan na kailangan daw full force, full attention, make this your top priority para tumigil na yung stagnancy, para tumigil na yung pagka-delay, pagka-antala, para makuha mo na siya. You have to choose, you have to make a decision para makuha mo na to. Okay? Nakita ko naman na since lumabas si Two of Cups, talagang swak sa'yo to. Swak sa'yo tong ginagawa mo. Kaya lamang may mga ginagawa ka, nagpapaantala para makuha siya. You have to give it all, okay? You have to give your whole effort, your whole time, your whole expertise sa bagay na to para makuha mo yung desired mong outcome, okay? The Two of Cups, i-clarify natin. Kaya si Two of Cups, siya i-clarified, masyadong madami. Clarify natin siya. Nakita ko rito na you're just waiting for the go signal. You're waiting for the good outcome. Kasi siguro kating-kati ka, feeling mo delayed na, feeling mo, walang resulta, bakit wala pang sinasabi sa akin, bakit hindi pa tumatawag, bakit hindi ako kino-confirm, bakit walang update, ganyan. Akala mo delayed ka. Pero totally hindi. May quick result na mangyayari, okay? Don't be saddened at huwag ka mawala ng pag-asa, okay? Tumalon, hindi yan ang kailangan natin. You have the Ace of Pentacles. Yes, ngayon hinihintay mo kasi value mo to. Nakita mo kung gaano kahalaga tong kontrata na to, tong bagong job, tong bagong agreement, negotiation, na hinihintay mo. I'm seeing someone trying to give out papers. Parang tong papers na to, pabalik, alam mo na kapag kompleto na makakalarga ka na. So, I'm seeing here, you just want to complete, you just want to comply din kung ano yung hinihingi sa'yo, handa mo ibigay, kasi alam mo kung gaano ka-valuable tong hinihintay mo. Alam mo kung gaano kalaki tong pera or new job or new opportunity na magbibigay sa iyo ng new beginning for your family. And nakita ko na malapit na matapos to. Malapit na matapos tong ugnayan na to, pag-uusap na to, tong palitan ng idea or palitan ng agreement, and parang magkakasundo na daw at makukuha mo na yung sweet result very quick this time around. Congratulations. In the area of what you need the Ten of Cups. Satisfaction, happiness, harmony, peace in your life. Marami kang ginagawa this time, Sagittarius. Very, very busy ka. Pero sabi ng spirit guides mo, kailangan relax lang. Learn to enjoy din. Nakita ko rito na after a difficulty, magiging maligaya ka na. Patapos na daw yung hirap dito. Kaya don't fret, don't be sad, kasi matatapos sa yung delay sa bagay na inihintay mo at magiging masaya ka na. Nakita ko rito parang success, na pagtagumpayan ko rin yun. Natapos ko rin yung mahirap na yun. Buti na lang hindi ako subuko. Buti na lang ginawa ko, because the great outcome, the quick result is here. Nakita ko rin dito sa Sagittarius, so this time around, kailangan mo rin daw pahalagahan yung kaligayahan ng family mo, family members, especially your kids. Nakita ko kasi na parang gawa ka ng gawa, and then na parang
Naririnig ko, napapabayaan mo yung aspeto ng pamilya. Whether or not may family member ka na hindi mo nakikita na parang malungkot siya o meron siyang needs na hindi na natutugunan kasi very busy ka this time with work, with pag-aasikaso ng bagay na to sa life nyo, no? Ngayon, parang pakinggan mo daw yung anak mo or family member na parang gusto kang kausapin pero wala kang time para sa kanya. Ay, narinig ko, very, very profound. Very, very profound. Sabi ng spirit guides mo, this is the week for the family. So, kung meron mang mga dapat asikasuhin, pampamilya, asikasuhin na daw, okay? Because nakasalalay ang happiness and harmony and kapayapaan sa whole family. So, make sure kung busy ka, dapat natutugunan mo rin ng atensyon yung family mo. I'm hearing a family member na kailangan kang kausapin kasi parang meron daw siyang dapat sabihin sa'yo. Parang humihingi siya ng tulong sa'yo. And kailangan niya ng quick answer, quick resolution, quick outcome dito. Kaya pagtuunan mo na siya ng pansin, okay? The Ten of Cups being clarified by the Strength card. Yes, tibay na loob. Kailangan mo daw itong i-approach with gentleness, calm. Kailangan mo daw harapin to ng maayos na na paraan, hindi mo pwedeng biglain, hindi mo pwedeng daanin sa init ng ulo. Sagittarius, kapag daw kinausap ka niya, uy, Sagittarius, kailangan ko ng tulong, kailangan ko ng gantong pera, kailangan ko ng gantong pambili ng ganto, pambayad sa ganyan. You don't need to be angry or you don't need to be on a high element. Hindi ka pwedeng mataas ng emosyon, okay? Just be gentle, be kind. Sabi mo, anong kailangan, anong gagawin, anong kailangan mo para masolusyonan agad-agad, okay? Kailangan mo daw i-cultivate yung harmonious at saka peaceful conversation with your family. Hindi pwedeng galit lagi, hindi pwedeng matapang lagi. Kailangan gentle approach para masolusyonan siya agad-agad, okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Ace of Wands here. Ito ang naka-apekto dito. Meron kang bagong idea. Meron kang confidence within you. Na parang, okay now, alam ko na gagawin ko. Okay now, meron akong solusyon para hindi ako stagnant, para hindi ako na-stuck dito, para hindi ako delay dito. Ngayon, I'm seeing you having this confidence this week. Meron ka na naisip na plano kasi na-realize mo yung old ways, yung old paraan mo hindi siya gumagana this time. Yung mga dati mong ginagawa hindi siya gumagana. Bakit ganun? Bakit ako na-delay? Bakit paulit-ulit ko naman ginagawa? I'm very, very masipag. I'm very, very effective. Masigasig naman ako. Pero bakit na-delay? Ngayon, I'm seeing you gaining a new idea. Bagong-bago ito, or a new strategy, a new way of life, a new way of approaching this, at talaga namang nakita ko dito, nagagana na siya this time. So ngayon, itong idea mo, magkaroon ka ng confidence ha, Sagittarius, magkaroon ka ng confidence sa plano mo na yan, sa idea mo na yan, sa paraan mo na yan, ilaban mo because nakita ko na magkakaroon na ng pag-andar moving on. And talaga magkaroon ka ng decisive plan. Naging matapang ka naman this time sa pagkaplano mo. Huwag kang makontento lang sa ito kaya ko, ito magagawa ko. Sumubok ka ng ibang bagay para magkaroon ng kakaiba at talagang paglago sa resolution na yan. Nakita ko naman na you will gain the quick outcome dito A beautiful result. Basta tapangan mo lang tong idea mo na ito. Okay? I-clarify natin siya. Itong great idea mo, nakita ko na it will change your life. Out with the old, in with the new. Ibig sabihin ngayon, na-realize mo na kailangan pala makabagong paraan, makabagong outcome, makabagong approach para bago din ang outcome niya. Kasi kung makalumang gagawin mo, edi ganoon, paulit-ulit lang din, di ba? So parang pabalik-balik ka lang sa dating sistema, pabalik-balik ka lang sa dating outcome. Pero kung mag-iisip ka out of the box, tapos magiging confident ka sa plano mo na yan, nako, quick result is here, okay? The Ace of Wands being clarified by the Eight of Pentacles. Yes, you should work on parang elevating your skill, elevating your ability, yung kakayanan mo, yung talent mo, no? Pinapalago mo yan. Nakita ko na parang pinapanday mo yung kakayanan mo, pinapanday mo yung skills mo. Parang I'm seeing you trying to research, nagtitingin-tingin ka sa YouTube, sa Google, o kaya nagkatanong-tanong ka, parang sabi mo, paano ko po ito papalago, paano ko po ito malalagpasan, paano ko po ito makukuha. And then yung mga idea na yun na inaalam mo, na kinocultivate mo, yun, makaka-come up ka into brand new idea, brand new plano, kaya magiging effective yan, basta tapangan mo lang ang sarili mo. Maging confident ka. Kasi kung wala kang confidence sa plano mo, paano nila mararamdaman na effective yung plano mo? Paano nila paano mo sila mapapersuade na tamang-tama yung idea mo? Kung ikaw mismo, ramdam na hindi ka confident, di ba? So make sure confident ka sa ginagawa mo. Especially in the near future, eto ka na naman. Sagittarius, may overthinking, may fear, may takot, meron kang inaalala. I'm hearing some of you, baka nag-iisip ka na pambayad sa ganito, pambayad sa ganyan, pambili ng ganito, pambili ng ganyan. Alam mo, nag-uugat to sa pressure sa family mo, of pressure sa work. Masyado kang pressured You just want to do the right thing.
Gusto mo perfect agad, gusto mo kung ano yung plano mo, yun at yun mangyayari. Ano? So, sabi ng spirit guides mo, maglaan ka ng maraming oras into imperfection. Okay? Hindi lahat ng bagay perfect. Hindi lahat ng bagay dapat kung ano yung nakaplano, yun ang mangyayari. Okay? Have some space for imperfection, from learning, na okay lang kahit hindi perfect, okay lang kahit magkamali kasi kaya mo namang remedyohan yan. Magaling ka naman, patalino ka naman, maparaan ka naman, very, very optimistic ka pa nga eh. And ikaw yung uri ng tao na you're ready to get more knowledge hanggat kailangan. Handa kang matuto, handa kang alamin kung ano yung dapat alamin para masolusyonan to. So sabi ng spirit guides mo, Sagittarius, this time around, ibaba mo yung fear, ibaba mo yung worry, walang patutunguhan ng worry and fear. It will just spoil your mood, it will just spoil the journey. Hindi yan maapektuhan ng outcome. So totoo lang, yung worrying mo, yung stress mo, hindi yan maapektuhan ng outcome mo. Ang makaka-apekto sa outcome mo, yung mood mo, yung action mo, and yung knowledge mo. So make sure this time around, eliminate the fear, eliminate the worrying. Asahan mo yung kakayanan mo, be confident in yourself para every day, every step of the way ay kayanin mo siya at magawa mo successfully, okay? I-clarify natin si Nine of Swords rather. Nine of Wands din, kakaimik ko lang, is a card of not giving up. So ngayon, kahit anong problema, kahit anong mangyari, don't give up, okay? Nakita ko na marapit nang matapos yung problema mo dyan. Marapit nang karoon ng quick resolution or quick outcome. Okay? The Nine of Swords being clarified by the Queen of Cups. Yes, your puso, your heart. Lagi mo daw isipin kung saan ka masaya, saan ka maligaya, nasaan yung puso mo, nasaan yung love mo. Kung love mo tong bagay na to at tiwala ka na pag binigay mo ang puso mo, pag binigay mo yung everything that your heart desires, yan. Kung nilaan mo ang buong puso mo, mawawala tong worry, mawawala tong takot ka ba? Kasi nilaan mo naman lahat eh. Masaya ka dito, maligaya ka dito. So why worry, di ba? Sabi rin ng spirit guides mo, sabi, if you have God, if you have the universe, if you have your spirit guides, why worry? Why be afraid? Use your heart para mawala lahat ng takot mo. Use your heart para mawala lahat ng alinlangan mo, duda, urong-sulong, alinlangan, ganyan. So make sure, kung nandoon ang puso mo, kung nandiyan sa ginagawa mo yung pag-ibig mo, yung kaligayahan mo, yung satisfaction mo, nakita ko dito na mawawala ang takot mo, okay? Huwag ka daw paggapi o huwag ka daw paggupo sa iyong overthinking, at lalong-lalo sa pressure ng ibang tao, okay? Dapat yung pressure ng ibang tao, hindi mo iniisip yan. Dapat puso mo ang iniisip mo, okay? Kung saan ka maligaya, walang takot doon, walang alinlangan, okay? In the area of your challenge for the week, ito very interesting. Sabi ng spirit guides mo, you have to move, okay? You have to move. Hindi mo pwedeng iasa sa iba, hindi mo pwedeng ipagpaliban, hindi mo pwedeng sabihin mo, ay, Lord, kayo na bahala. Hayahay na ako, nakakampante ka na dyan. Sabi ng spirit guides mo, in order for you to get your fortune, you have to move. Kailangan mo daw kumilos. Tinan mo yung mga mayayaman. Ito, great example. Yung mga mayayaman, may pera na sila sa bangko, pero kayod pa rin sila ng kayod everyday. Okay? Everyday. Napasok sila sa opisina, nagising sila na maaga, hanggang gabi, nagkatrabaho sila. Hindi dahil sa gahaman sila sa pera, pero dahil alam nila na para patuloy na umikot ang swerte at pera sa buhay nila, kailangan nila kumilos. Kailangan ikaw mismo magpaikot sa ruletang ito para patuloy na umikot ang swerte in your life. So, ibig sabihin, money is energy. Okay? Hindi pwedeng natutulog ang enerhiya mo at inaasa mo na lang sa pera na umikot siya. No. Iikot ang energy of money kapag gumagalaw ka. So Sagittarius, no time for sitting around, no time for waiting for something to arrive. You have to work for this. And the time is now. Ticking clock. May oras na ako nakikita dito. Kailangan mong gawin ito this time. Trabahuhin mo, gawin mo, take action on something that you want para pumunta yung good blessing and good outcome. Darating lang siya kapag kumilos ka. No? You don't need to baguhin mo daw yung sistema mo na iaasa mo na lang sa kapalaran, iaasa kay Batman, or just gonna wait for something to arrive. No, you have to work for this, okay? Kailangan to ng garantiya sa'yo, ng trabaho sa'yo, ng pagpapagod sa'yo para makuha siya. You need to prove kay universe, kay God na deserve mo tong bagay na minimithi mo, okay? The Wheel of Fortune is being clarified by the Knight of Pentacles. Yes. Nako, kakasabi ko lang, tumpak ka tumpak. Tira mo si Knight of Pentacles, nakahinto lang siya dyan, pero alam niya yung gagawin, nakapagplano na siya, hawak-hawak niya yung pentacle, iniisip niya kung saan niya ilalagay, pinagkaplanuhan niya kung saan niya ilalagay, pero nakahinto lang siya dyan, hindi siya umaandar.
Di ba sabi ko sa'yo, kailangan na action. Kailangan mo umandar, you need to take action. You need to move para makuha mo tong blessing na to, para umikot tong grasya na to sa'yo. So you have to make a chance, you have to take chances, you have to step forward, move, take that plan into your reality para umikot ang swerte sa'yo, okay? In the area of your fortune, ito maganda naman. Sa fortune mo this week, lilinaw na sa isip mo yung dapat mong gawin. Okay, kung ngayon very confused ka, kung ngayon hindi mo alam kung anong gagawin, kung ngayon takot na takot ka, nape-pressure ka siguro, you have a lot of anxiety here. A lot of anxiety, a lot of fear, worrying, stress, galore, ganyan. Sabi ng spirit guides mo, this week darating sa iyo ang kalinawan ng isip. Okay? Napakaganda nito. Actually, this is a blessing na talagang ako mismo gusto ko to makuha to every week. Kasi kapag malinaw ang isip mo, alam mo yung right step. Kapag malinaw ang isip mo, alam mo yung totoong booking mong goal. Kapag malinaw ang isip mo, alam mo yung target mo na talagang pag-focusan mo this time. So, hindi ka madidistract, hindi ka mawawaglit, hindi ka pupunta sa iba't ibang direksyon. No? Kasi malinaw sa isip mo kung ano yung gusto mo, kung ano yung goal mo, kung ano yung dapat mo ma-achieve. So, this time around, nakita ko na kapag malinaw sa isip mo, mas madali mong ma-achieve yung goal mo. So, congratulations. So, the Ace of Swords, nakita ko dito na parang victory is within reach, okay? Victory is within reach. Madali mo makukuha yung tagumpay sa isang bagay kapag malinaw ang isip. So ngayon, asahan mo lilinaw ang daan. Yan, tumapon tuloy. Something is getting clearer sa buhay mo. Nakita ko na parang meron taong lalapit sa'yo o magbibigay sa'yo ng information or communication, because Ace of Swords also about a clear communication with someone na magbibigay sa iyo na parang, okay, now I understand, buti pala nakausap kita. Yan. So the Ace of Swords being clarified by the Five of Wands. Yes, talagang magulong isip. Tignan mo to, Five of Wands is like a very confused mind. Urong-sulong, atras-abante, gusto ko to, ayaw ko niyan, gusto ko yan, ayaw ko niyan. Hindi ka makapag-make up your mind. So ngayon, with the Ace of Swords, talagang magkakaroon ka ng clarity with your mind, kung ano talagang dapat mong gawin, kung ano unahin mo. So congratulations, lilinaw na ang lahat. For some of you, nakita ko ito, mapagkatagumpayan mo daw yung isang laban, because some of you, sa ibang Sagittarius dyan, you're working on a very competitive industry. Parang laban-laban kayo to fight for a client, to say yes for a negotiation, o para makuha yung gantong premyo, makuha yung ganyan. So marami kang kakompetensya. No? Ngayon nakita ko, you're gonna win that. You're gonna win the competition, you're gonna outperform them, nakita ko na gonna outsmart them, at ikaw magwawagi. So congratulations, Sagittarius. In the area of your divine advice, you have the Knight of Cups here. Payo sa'yo ng spirits mo, always try to dress up and present yourself neatly. Sagittarius. I don't know why, yan ang narinig kong message sa'yo na parang para daw ma-acquire mo yung tamang trabaho, you have to dress up. Kailangan magsuot ka ng maayos. Present yourself in a good way, in the best way pa nga. Nakita ko kasi dito na parang you will get the offer that you want kapag daw na-present mo yung sarili mo na maayos. Halimbawa, nailatag mo na maayos yung presentation mo, nailatag mo na maayos yung sinasabi mo, yung nasa isip mo, kung ano yung coherent yung nasa isip sa sinasabi. Okay? Saka kung paano mo pinapresenta yung sarili mo, you have the confidence, you have the good aura, you know what you're trying to say, alam mo kung ano yung bala mo, alam mo kung ano yung asset mo, para yung ibang tao ma-persuade mo, makuha mo yung matamis silang ikaw ang makuha, ganyan. So ngayon, sabi talagang spirit guides mo, present your best asset. Present your advantages para talagang makuha mo yung tamang offer ng ibang tao sa'yo. Okay? Pag pupunta ka sa isang kumpanya, mag-a-apply ka, ayusin mo naman ang sarili mo, ayusin mo din yung resume mo, you should wear the nice shoes, dapat na plano mo yung sasabihin mo, be natural, be authentic, ganyan. Kasi nakita ko rito na the right people will come to you and they will offer you the job na talagang deserve mo. Kaya naman, present yourself the best way possible. Okay? Bigyan pa kita ng additional na sagot ito with a divine advice. You have the Nine of Cups. Wow. So, Sagittarius, kung alam mo na, kapag lagi po kayo lumalabas ang Nine of Cups sa reading natin, in any part of our reading, there's a confirmation na kailangan mo na mag-wish. So, kung mahaba yan, pause the video. Be precise, be concise, be specific, because Nine of Cups is a wish fulfillment card. So, kung meron ka mang mga wish ngayon, naririnig ang iyong spirit guides, ang angel guides, at dadalhin nila yan kay God, yung iyong mga dasal, at matutupad yan agad-agad. So, may quick talaga dito. Quick answer, quick resolution, quick result sa mga bagay na gusto mong i-wish this time. So, Nine of Cups ang nag-confirm with the Knight of Cups. Nine of Cups ang nag-wish the Knight of Cups. Sabi dito, masasatisfied ka daw
sa mga offer na darating sa'yo. So ngayon parang sabi ni Spirit Guides mo, kung may mga darating mga pinto, magbubukas sa'yo mga good news, kaliwat kanan, ganyan, piliin mo daw yung bagay na mag-satisfy sa'yo, yung bubuo sa'yo, yung mag-aangat sa'yo, yung parang hinahanap mo for a very long time. Huwag ka daw mag-settle sa isang offer na napa-oo ka lang kasi yun lang ang available. Pero you have to find daw yung bagay talaga at yung opportunity na swak sa'yo. Huwag ka daw tatanggap ng mga bagay na alam mong lugi ka o alam mo na parang losing end ka o kaya feeling mo hindi to para sa'yo. Huwag ka daw magkakasya sa ganun. Always find the satisfaction, the contentment, the fulfillment in the offers na darating sa'yo. Okay? Kata ko yan. Hindi naman sa choosy ka, hindi naman sa mapili ka, pero alam mo kasi na importanteng masaya ka. Importante na swak ka doon at importante na mag-excel ka doon. Kaya okay lang maging choosy kasi pang matagalan naman ang inahangad mo, di ba? So, ang outcome mo pag-usapan natin later, Sagittarius. Bigyan lang kita ng additional messages from the divine. You have vase, secret admirer, o meron ka daw secret admirer para sa ibang Sagittarius dyan. Axe, forces working against you. O so ngayon, maging maingat ka kasi nga may mga kakompetensya ka, may mga tao na humaharang para makuha mo yung gusto mo. Kaya ngayon, focus ka talaga para makuha mo yung good outcome. Doors, opportunities are waiting for you. Like I've said, may mga pinto, may mga offer kang naghihintay sa'yo. Kaya ngayon, isang alang-alang mo yung kaligayahan mo, contentment, love, and satisfaction sa mga pintong pipiliin mo. Okay? Another message, Ram, a stubborn, aggressive person. Like I've said, meron taong matigas ang ulo, baka ikaw yun, o tao sa paligid mo na ayaw sumunod. Okay? Kailangan sumunod. Kailangan buksan ang isip. Okay? Another message, you have thrown position of authority. Pwede ito yun, matigas ang ulo yung mga boss mo, a supervisor, o kaya magulang mo o kaya ikaw mismo, someone with authoritative power na sobrang tigas ang ulo, dapat daw ay iwasan mo o kaya ay kalmahan mo lang para makuha mo yung right result na gusto mo makuha, okay? Another message, you have career, yes, for this week. Kailangan mo daw asikasuhin ang career mo, mag-focus ka daw sa karera mo, okay? Another message, you have bell, announcement, pero daw announcement sa iyong career. So congratulations. Baka ito na yung hinihintay mo na quick result. Congratulations para sa iyo, Sagittarius. Another message, you have wall, misunderstanding, yes. Ngayon, kailangan talaga magkaroon ng clear communication here with the Ace of Swords. Clear communication, clear mind para walang misunderstanding o misinterpretation sa mga taong kausap mo, okay? Another message, you have boot, increase your effort if you want to achieve your goals. Yes, sipag, sugod-sugod, laban-laban para makuha mo yung desired mong result. Okay? Kailangan pa daw ng double effort from your part, Sagittarius. Lakasan mo pa yung effort mo. Kung 20%, kailangan mo itodo yan, 100%. Okay? Another message of psychic ability, trust your intuition. Oh, confirmation ito. Pagkatiwalaan mo daw yung intuition sa mga gagawin mo this month, this week. Kung nararamdaman mo, kaya ko ba? Tama ba to? Kailangan mo pakinggan yung intuition mo kung ano yung bulong niyan. Okay? Bigyan pa kita ng additional messages from a divine na makatulong sa iyo para lagpasan ang buong linggong ito. You have peace o kapayapaan. Wow. Kailangan mo doon ng peace, kapayapaan, tranquility. Ikalama mo lang. Relax ka lang. Hindi pwede magmadali. Especially here with the Nine of Swords. Kailangan wag mo isipin yung worry, yung stress, yung mga overthinking mo. Have peace in your heart, in your mind. Pwede kang maligo everyday. Yung tapo ng tubig sa ulo mo, nakakakalma yan. O kaya mag-bathtub ka, mag-videoke ka kung kailangan. Anything that will give you peace this week. Okay? Ang outcome mo, pag-usapan natin sa Sagittarius. But first, ihanda mo na yung isang tanong. Sasagutin ko yan later sa isip lang ha. Huwag mo isusulat sa baba. So, outcome mo for the whole week, Sagittarius, you have, wow, 5 of Cups. Yes, ready ka na to move on. Ready ka na to leave something behind sa past mo, yung mga rejects, mga disappointments, mga heartaches, heartbreaks, yung mga bagay na inakala mong sa'yo pero hindi mo nakuha, yung mga pangarap na walang pinatunguhan, mga goals na walang nangyari. Ngayon parang sabi mo sa sarili mo, okay na, time na for me to move on, time na for me to focus on something valuable, especially here with the 8 of Wands, na para mag-focus ka na lang sa mga bagay na direction ni God for you. Okay? Kaya hindi mo nakuha yan kasi hindi yan para sa'yo. This is God's redirection for you, Sagittarius. So, yan, maniwala ka sa akin. Kapag yung mga bagay hindi mo makuha kahit anong gawin mo, sabi ni God, nire-redirect ka niya. This is a turning point for you. Patungo ka talaga sa calmer waters, patungo ka sa talagang dapat mong pag-focusan para hindi ka na ma-delay. Alam mo, yung delay mo, yung stagnancy, nag-uugat yan kasi pinangahawakan mo pa rin yung mga bagay na dapat mo na i-let go. So ngayong linggong ito, at the end, kailangan mo daw i-let go yung mga bagay na hindi na gumagana and focus on new possibility, new opportunity na talagang para sa'yo. Okay?
I-clarify natin si Five of Cups. Ito mga bagay na to na bagong simula, bagong opportunity na dapat mong yakapin ang magudulot sa'yo. Yan, tumalon. The Sun card, yes. Yung mga new opportunity na dapat mong yakapin, takpan ko lang ha kasi revealing si mga pictures. Itong mga bagong yayakapin mo na Two of Cups, away from this Three of Cups na mga natapon, mga nasayang na parang paulit-ulit mong gustong kunin pero wala na, talagang tapon niya yan. Ngayon, ma-recognize mo na parang, okay, time na to move on, time na to face new things, embrace new opportunity. Ito magbibigay sa'yo ng kaligayahan. Sun card, happiness, freedom. May realize mo Sagittarius sa parang, okay, kaya pala hindi ko nakuha yun because ito pala ang para sa akin. So mag-focus ka na ngayon sa mga bagong bagay para maging maligaya ka na, makuha mo na yung deserve mong makuha, okay? Let go, move on. Iwanan mo na yung mga dapat iwanan, okay? So Sagittarius, that is your July 7 to 13 reading. Dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Close your eyes and so concentrate on your one question. Huwag mo isusulat sa taas, huwag mo isusulat sa baba yan ha, sa isip lang. Concentrate on that question. Spirit guides, ibigay natin kay Sagittarius ang sagot sa kanyang tanong. You have 1 and you have 2. Bigyan kita ng angel confirming card, bibigay sa iyo ng confirmation dahil sa tabi mo ngayon ang iyong angel guide, binibigay sa iyo ang suporta para malaman mo ang sagot sa iyong tanong, okay? Okay, Sagittarius, open up your eyes, inhale and exhale. This is the answer to your question. You have Temperance in reversed, you have the Page of Wands upright, you have asked for help from others, and you have no. Okay, Sagittarius, sabi ng spirit guides mo, hindi pa gumagana this time. Meron pa daw dapat ayusin with a Temperance card in reversed. Meron pa daw dapat ayusin, dapat planchahin, dapat buhisiin. Huwag ka daw magmadali. Kailangan take time daw dito. Huwag mo madaliin yung question mo na yan. Kailangan pa daw ng maraming oras, maraming pagkakataon para buuin yan because baka may makaligtaan ka, baka meron pang dapat ayusin. Ngayon, don't lose hope with the Page of Wands. Diretso ka lang, be enthusiastic, be happy, be excited. Paglaanan mo pa daw ng maraming oras, aralin mo pa yan, yung question mo na yan, para makuha mo siya. Kasi ngayon, hindi pa talaga. Kasi meron pa dapat talagang planchahin dyan. Sabi naman ng angel mo, ask for help from others. Ngayon, kailangan mo talaga maghanap pa. Research, especially here with the Page of Wands. Research, alamin mo yung additional knowledge, mga dapat mong aralin, dapat mong busisiin. At makukuha mo daw yan from other people. So, ito yung pagkakataon na magtanong-tanong ka, timbangin mo yung mga ideas from other people para masolusyonan yan. Kasi ngayon, sabi ng angel mo, no pa daw. No pa, hindi pa pwede kasi dapat pang planchahin yan. Pero huwag ka daw mawala ng pag-asa ha, ilaban mo pa yan kasi meron ka pa rin mahihita dyan, meron ka pa rin makukuha. Kaya lang, dapat pang pag-aralan, dapat pang magtanong-tanong sa maraming tao para makompleto mo na yan at makuha mo na siya. Okay? Sagittarius, yan ang sagot sa iyong tanong. Hopefully po ay nakaresonate kayo dyan. And ito rin po ang yung July 7 to 13 reading. Sa po ka nak-resonate, sa po ka nak-relate. Comment down below when I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo. Sagittarius, this has been James for James Sardo PH. God bless everybody.